Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, September 11 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag niyo po muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay meron tayong low pressure area na minomonitor at ito'y nabuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ito po yung merong lokasyon nandito po siya sa coastal water po ng Polillo Island dito po sa may Quezon at nasa category ito ng unlikely. So sobrang maliit yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, tropical depression within the next 24 hours. Pero pag lumagpas na ng 24 hours, posibleng magbago ito at posibleng mag-intensify into medium hanggang high chance na maging isang ganap na bagyo. Kapag ito yung naging bagyo, mga kaibigan, mga kababayan, tatawagin ho itong Bagyong Marisol, local name po sa Pilipinas or sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy din tayong apektado ngayon ng easterly. So narito na po ang forecast weather conditions natin. Mabilisan lamang tayo. Sa area po ng Metro Manila, ang Calabarzon, Bicol Region, Isabela, ang Cagayan, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro at Marinduque ay patuloy po rin po makakaranas ngayong araw po ng Huwebes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa banta ng low pressure area, lalo na ho sa may bandang hapon at sa medyo paggabi na. Samantalang ilang bahagi naman po ng Visayas, kasama na ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit sa area ng Mindanao, ay patuloy din maapektuhan ng easterlies, Visayas area. Ilang bahagi ng Mindanao, dito naman po ay maapektuhan ng mga localized thunderstorm. So babalikan natin itong pong low pressure area at alamin natin kung ito yung magiging isang banta ng malakas na bagyo ba or malulusaw kapag mas dumikit pa sa ating Philippine landmass. So tignan muna natin yung tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential. Meron tayong dalawang bulletin board dito na tinitignan. Sa week 1 natin ay nagsimula na kahapon September 10 hanggang September 16. Dalawang low pressure area ang ating nakikita dito na posibleng mabuo at yun na nga yung isa na nasa unlikely. Pero dito sa pinaka-updated natin na tropical cyclone threat potential, medium chance ito. So may chance na maging medium chance yung low pressure area na nasa loob po ng Polillo Island dyan sa may Quezon. So sa week 2 naman natin, magsisimula ito sa September 17 hanggang sa 23. Dalawang low pressure area din po ang ating minomonitor dyan at parehas po yan nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. So isa dyan ang possible na maging isang bagyo, mga kaibigan. So dahil nga po nakakadalawang bagyo na tayo ngayong September, meron pa tayong dalawang imomonitor na posibleng mabuo. Dahil ayon sa pagkatala ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ngayong September. Sa Agosto, 2 hanggang 4 din. So may mga chance pa rin na mangyari na magbago yan. Posibleng mas mababa dyan. Posibleng mas mataas. Yan po base na rin sa ating nakita and updated na weather radar natin at sa Pag-asa na rin. So ngayon din po, mga kaibigan, wala rin tayong epekto ng habagat kasi may mga nagtatanong bakit daw easterlies na, bakit tag-ulan pa rin naman daw, bakit may easterlies na. Ang habagat po ay humina na. Nakita naman natin yung nakaraang bagyo o yung huling pumasok na bagyo, hinatak po siya yung bagyong Lani. Yung pressure ng hangin ng habagat, hinatak po ng bagyong Lani at humina ang habagat at nauwi tayo sa tinatawag na monsoon break. Pero nandyan pa rin ang habagat anumang oras, anumang araw ay posible pong mabuo yan once na meron pong sirkulasyon ng hangin na sumabay sa kanyang pag-ikot, yung pakanluran pataas. Ngayon kasi ang easterlies kinokontra yung hangin ng habagat kaya hindi ito nakaka-create ng hangin o nakaka-penetrate. So easterlies po at mga localized thunderstorm ang nakaka-epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So paalala ko, kung lalabas ho kayo ngayong hapon, ngayong gabi, ng Huwebes, mga kaibigan, mga kababayan, ugaliin pong magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Mag-ingat din sa pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Ingat kabayan, God bless po sa inyong lahat.